Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po akong Feliciano. Itong tampok kong kwento ay galing lamang sa kaibigan ko na siyang pumapatungkol sa kwento ng kanyang ama na tawagin nating Dulumin. Ayon kay Dulumin, nang mapadpad ito sa lugar ng Kaliling sa Negros Occidental, nakatunghay siya ng isang nakakagimbal, kahila-hilakbot at karimari-marim na senaryo na hindi niya lubos akalain noon na sa dami ng mga tao sa lugar ay siya pa ang unang nakasaksi. Bukod pa dyan, dahil doon ay kamuntikan pa siyang masawi. Dekada 80. Binata pa lang si Dulumin noon. Taga-Sipalay talaga ito. Napadako siya sa lugar dahil naririto ang kanyang lola na siya namang nagtitinda noon malapit sa tinatawag na Tayakan. Mula sa tindahan, mga isang kanto ay tulay na. Basta't karaniwan pa talaga ang mga bahay noon. Sa ngayon kasi ay malaki nang pinagbago. Kinuha daw siya noong makapagtapos ng elementarya. At itong abuelo niya na pangalanan nating Lola Titay ay siya lang daw ang magpapaaral sa kanya ng high school. Kahit papano ay may katuwang umano ang matanda sa pagtitinda. Basta't siya lamang sa mga apo ang napili dahil nga likas na masunurin talaga si Dulumin. Iba't iba ang paninda. May tuba, may isda, gulay at mga rikado. Natutuwa naman si Dulumin kahit pa man naroroon na siya sa lugar at ang kasama lang ay ang kanyang lola. Marami siyang naging kaibigan. Samantalang sa Sipalay umano, bukid yung kanila. Liblib na liblib. Sa tuwing madaling araw ay maaga siyang nagigising. Naliligo sa may balon at kaagad tumutulong sa kanyang lola. Hinahanda kasi noon ang mga paninda at nagtutungo pa sila sa baybayin para umangkat na mga isda. Itong Tayakan na sinasabi ko, doon lamang din sila nakatira. Maliit lang pero sapat naman yon para makapamuhay. Kapag tapos na sa pagkuha ng isda ay inuutusan siya ng kanyang lola na magtungo sa bukid para umangkat naman ng mga gulay at 2 galong tuba. Medyo malayo pero ayos lang yon kay Dulumin. Nasanay na siya sa gawain. Hindi na nga ito inaantok sa umaga. Masigla at talagang ganado. Kuwela din kasi ang kanyang lola kaya hindi buryong si Dulumin. Isang umaga, sinabi ng kanyang lola na wag na daw muna silang magtinda. Masama kasi ang pakiramdam ng matanda. Sinusumpong ng rayuma at nilalagnat. Namamaga ang mga tuhod nun. Ang gawin na lamang daw ni Dulumin ay bayaran ng inangkatan nila ng isda nun. Gulay at tuba. Utang kasi ang mga tinitinda nila. Kumbaga pag nabenta na lamang ang bayad. Ganon umano sa lugar. May mga pagkakataon kasing hindi nauubos ang paninda. Ibinabalik sa may-ari. Lalong-lalo na yung mga gulay at isda. Ayos lang naman yon kasi nga naging kontrata na ito dahil matagal na ring suki si Lola Titay. Maliban na lamang sa ngayon sa kasalukuyan gawa ng hindi na uso ang ganon. Ay na nga. Sumunod naman si Dulumin sa mungkahi ng abuela. Inuna niya yung nasa bukid kasi nga umaga pa. Kapag pinahuli niya yun ay angat ng araw at mainit na. Alam niya ito kasi nga kabisado niyang oras. Lalo na kapag umangkat ng paninda inunang isda at sa huli na yung mga gulay. Kaya't alam niyang mainit talaga nun. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may nangyari. Habang binabaybay ni Dulumin ang gilid ng ilog, nakakita siya ng tao sa ibabang parte. Nahagip niya lang umano ng tingin yon. Nasa unahan pa ito. Kasi silip pa lang talaga ng araw at sa lugar na yon ay walang kabahay-bahay. Malayo na ito sa kalsada. Hindi naman pinagtuunan ng pansin ni Dulumin sa inaakalang may kung ano lang pinagkakaabalahan. Pero nang matapat daw siya dito ay napadapa sa damuha ng bata. Paano ba naman kasi? Hindi daw tao.
Napakapangit nito. Parang halimaw. Maigi niyang hinawi ang damo para masilayan kung ano ba talaga ang ginagawa. Napadilat siya ng mga mata. Dahil kumakain daw ito. At ang kinakain, labi ng bata. Kitang-kita niya talaga umano ito. Dinig na dinig niya ang pagngusap ng bibig ng kung anong nilalang. At yung bata, hindi na maitsura. Wala na ang isang kamay at bukas ang dibdib. Amoy na amoy ni Dulumin ang lansa. Nasa ilalim yun ng malaking puno ng mangga na mababa lang. Basta, ayon sa paglalarawan ay mahaba umano ang buhok ng halimaw. Nakausli ang nguso. Yung mga mata ay malalim. Baliktad pa ang tuhod na parang binti ng hayop. May suot na damit. Parang babae daw kasi nga saya ang suot nun. Inalsa ang labi ng bata. Tapos ay piniga umano ang bandang tiyan at sinipsip ang dugo nun. Walang ano-ano'y bumigay ang sikmura ni Dulumin. Naduwal ito. At ito ang dahilan kung bakit nakalikha siya ng ingay. Napatingin umano sa kanyang direksyon yung nilalang. Sumuksok naman itong si Dulumin sa damuhan. Gumapang hanggang sa makalayo at kumaripas ng takbo. Takbong parang sinipang pusa umano siya sa bilis nun. Huminto siya noong napagod na. Nasa kasagingan daw siya nito pero malapit pa rin sa ilog. Tinatanaw niya ang pinanggalingan. Wala naman umanong sumusunod sa kanya. Hanggang sa bigla na lamang umanong may kumalabit. Napatalon sa gulat si Dulumin. Paglingon niya kung sino ito. Babae. Dalaga. Nagtanong yon sa kung anong problema niya. Nagtatatakbo daw kasi ito tapos halatang natatakot. Walang ano-ano'y sinabi niya yung nasilayan niya kanina. Nawika pa nito ay may halimaw daw doon sa ibaba ng ilog. Sa ilalim ng mangga ito at kumakain ang bata nun. Tingin niya, aswang daw yung ganon. Tumingin ang babae sa mangga. Matatanaw naman ito pero nasa malayo. Hanggang sa hinapuhap daw ang ulo ni Dulumin at nagwika ang babae ng... Ganon ba? Ang talas ng paningin mo. Nakita mo talaga ako. Kakaibang bata ka pala. Nanigas ang katawan ni Dulumin. Ang ibig sabihin pala nito, yun ang halimaw kanina. Nanlaki ang mga mata nang makumpirma niya na ito na nga yun. Dahil ang suot ng halimaw, suot din ng babae. Hindi niya mawari kung paanong nangyari at kaagad ay nasa likuran na niya ito. At nasa anyong tao pa. Pero maitim pa rin ang mga mata nito. Nanlilisik habang nakatitig sa kanya. Unti-unti pang inilalapit ang mukha sa mukha niya. At inaamoy-amoy siya nun. Dahan-dahan namang humihigpit ang kamay nito habang hawak siya sa ulo. Pagkatapos ay nagsalita ito muli. Shhh! Huwag kang mag-iingay ha? Yung nakita mo sa'yo lang yon. Dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Baka ikaw pa ang mapagkainteresan ko imbis na hindi. Shhh! Naririnig mo ba ako? Mautal-utal daw si Dulumin sa pagsabi ng Opo ate, akin lang po yun. Maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po akong sasaktan. Hindi naman kita sasaktan. Yan ay kung magiging tahimik ka lang. Alam mo kasi, tahimik akong namumuhay. Walang nakakaalam sa kung sino ang salarin sa pagkawala ng mga bata. Pwede naman kitang patayin. Pero namanghalang ako kasi nga ikaw pa lang yung nakakakita sa akin sa kauna-unahang pagkakataon. May dugo ka sigurong albularyo. Tandaan mo ang mga sinasabi ko. Mahal mo naman siguro ang lola mo.
Matapos makapagsalita ay binitawan daw siya nito sabay kabig sa likod ng puno ng saging at naglaho na lamang yun bigla. Mahimahimatay si Dulumin sa mga puntong ito. Kala niya papatayin siya nun eh. Habang nagsasalita pa ay naaamoy niya ang lansa sa bibig nito na katulad noong samyu kanina. Ang tanong nga lang, paano daw ito kabilis? Napaupo si Dulumin sa isang banda. Nahihilo daw siya tapos nagsusuka. Basta't walang kapantay ang takot niya noon. Ni hindi niya na naisip na nautusan pala siya ng kanyang lola. Mataas na ang araw nang magbalik siya sa wisyo. Pagkatayo niya ay nanginginig ang kanyang mga tuhod. Dito niya naaalala ang lahat na may utos sa kanya ang lola Titay. Una niyang inisip ay uuwi na lamang sana siya noon. Pero minabuti niyang ituloy ang patungo sa mga bahay ng inaangkatan nila ng paninda. Baka kasi pagalitan siya ng lola niya. Habang naglalakad ay naroroon pa rin ang kilabot sa katawan. Para umanong kaluluwang nakalutang na walang diwa. Pagkatapos niyang mabayaran yung sa bahaging bukid, tumakbo siya ng mabilis dahil nga pakiramdam niya ay nakatanaw sa kanya yung nilalang. Gaya ng inaasahan, nasilayan niya ng muli ito na nakatayo lang sa tabi ng daan at nakangisi pa. Nakatitig ito sa kanya at tumatango. Nilampasan niya ito at nag-iiyak ang bata. Kontra sa loob niya ang tapusin ng trabaho. Pero wala siyang magagawa kung hindi ang dumiretso naman sa may baybayin. Nung nakauwi na, nagmukmuk si Dulumin sa maliit na silid na kung saan naroroon din ang kanyang lola at nagpapahinga. Nagtatanong ang kanyang lola kung bakit parang balisa siya. Pero sinasabi lamang nito na masama din ang kanyang pakiramdam. Nagkatotoo, gawa ng pagsapit ng gabi ay nilagnat umano si Dulumin. Sakto naman gumaan ang pakiramdam ng kanyang lola kaya naasikaso na siya. Kinukumbulsyon, wala namang ubo. Wala ding sipon. Sa makatwid ay dulot ito ng matinding pagkatakot. Inabot ng 2 araw ang lagnat na yon at natubuan ng pigsa si Dulumin. 2. Ang isa ay nasa may balakang, habang ang isa ay nasa may ilalim ng kilikili. Bagay na kung sa Bisaya pa, natubuan ng hubag-hubag. Ayon sa matatanday, natural na ito sa mga batang labis na nabigla ang katawan. Gumaling siya matapos ng ilang araw. Pero yung pigsa ay naroroon pa rin. Para umanong gagamba maglakad si Dulumin. Biro mo, hindi niya maisipit ang isang kamay gawa ng ang laki ng pigsa sa may kilikili. Tapos dito sa balakang ang laki din nun eh. Pinagamot si Dulumin sa albularyo. Hindi dahil sa nilalagnat kundi dahil papaputukin na ang malalaking pigsa. Naroroon lamang sa may tindahan nangyari ito. Ang albularyo ay matandang babae. Pangalanan nating Manang Ini. Mas matanda pa ito sa kanyang lola. Maliit lang daw na babae pero napakaliksi nun. Habang abala umanong albularyo sa paghahanda ng 2 bote ng gin, bigla na lamang itong napatitig ng seryoso kay Dulumin. Si Dulumin naman nagtataka. Magtatanong sana siya pero minabuti niyang huwag na lang. Dahil nga natakot siya sa titig nun. Naalala niya yung aswang. Nagpipiga siya ng dahon ng bayabas sa pagkakataong ito. Nga pala, kung maitatanong kung bakit may bote ng gin, kung para saan ito, malalaman niyo mamaya. Titay, pwede ba kitang makausap? Halika dito. Dito tayo sa likod. May sasabihin lang ako. Mungkahi namang gagamot. Sumunod naman kaagad ang lola ng bata. Binabagabag na sa mga puntong ito si Dulumin. Siguro ay may napansin ito sa kanya at hindi nga siya nagkamali nun. Dahil noong bumalik na ang manggagamot, bigla siyang inihipan sa mukha at tinapik ng 2 beses sa bisig. Pangtanggal ng bati at usog, iho. Magsabi ka nga ng totoo. May nangyari sa'yo bago ka pa magkasakit. Wala naman po. Bakit po? Nabati ka ng aswang. May 2 klase ng bati.
ang isa'y maldisyon ng kahit sinong may abilidad, pwedeng sa engkanto. Habang ang isa naman ay yung nagulat ka lang dahil nakakita ka ng nakakatakot. Dalawang bate ang nasa katawan mo. Takot at maldisyon o pagbabanta na kinakapitan ng gabay ng kadiliman. Naaswang ka, no? Nakita ka ng aswang, tama ba? Wala naman po. Nakakatakot naman po yan. Kung ano-ano po yung sinasabi nyo, hindi naman po ako naaswang. Pinabulaanan talaga ito na Dulumin kahit ang totoo. Tama si Manang Ine. Nakikita niya umano ang pagdududa nito na animoy pulido. Hindi na daw nagsalita yon. Tumangulang tapos pinahiran na ng lana ang pigsa niya sa kilikili. Sinundot ito ng patalim. Itinapat ang bibig ng bote ng botelya ng gin sa pigsa. Pinahanda sa sarili si Dulumin. Bigla na lamang daw yung idiniin at pumutok ang pigsa. Ang laman o mata ng pigsa ay nasa loob ng bote. Napakabilis ng pangyari. Pagkatapos noon ay yun namang nasa balakang. Saka palang nilagyan ng dinikdik na dahon ng bayabas. Hapon na ng mga sandaling ito. Sabi ni Manang Ini kapag may problema si Dulumin, lumapit lamang sa kanya. Sigurado siyang may problema ito. Damang-dama niya daw yon kahit magkubli pang bata. Umuwi na itong albularyo. Kinabukasan umano ay may mga grupo ng kalalakihan ang gumagala sa lugar. Nagtatanong kung may nakita ba umanong bata na napadako doon. May larawan pang hawak. Ultimong si Dulumin ay natanong. Panay iling naman siya noon. Hanggang sa sinabi ng isang lalaki na nawala na lang bigla sa silid tulugan nito. Nakapulang damit. Nanlamig si Dulumin at kaagad niyang naalala ang batang kinain noong aswang. Bagamat hindi maitsura, pero alam niyang nakapulang damit yon. Pula nga din ang suot pang ibabae. Para bang set ng pajama ito. Gusto nang sabihin ni Dulumin na nakita niya pero sa tuwing naaalala naman ang banta ng aswang, natatakot siya. Nasa bibig na niya eh. Kulang na lang ay sabihin niya pero pinipigilan ni Dulumin ang sarili kahit pa kinakain siya ng konsensya. Taga-Kabangkalan daw ang bata. Abala umano ang mga magulang kasi nga may okasyon at bukas ang bintana. Baka umano kinidnap tapos nagmamakasakali na lang na pinakawalan. Hindi napapakali si Dulumin. Tumakbo ito sa likod, pumasok sa banyo at umiyak. Iniyak niya umano ang lahat. Wala siya magawa kung hindi ang kumubli sa katotohanan. Naging matunog ang balitang yon. Nasundan pa ng isa. Hindi bata kundi dalaga umanong nawala. Naglalaba lang daw yun sa ilog, tapos hindi na umuwi. Hindi ito yung ilog sa lugar kundi sa may kawayan daw banda. Ganun pa rin. Hindi pa rin kumikibo si Dulumin. Nakabalik na siya sa trabaho niya noong maghilom ang sugat. Nautusan na namang magbayad ng inangkat. Imbis umaga ay tanghali na nagtugo si Dulumin. Yung tingin niyang wala talagang aswang nun. Kahit sobrang init tiniis eh. Umaga siya nauutusan pero tumatambay muna sa isang lugar para umangat ang araw. Hanggang sa naisama daw siya ng kanyang lola sa isang kapistahan sa lugar ng kawayan. May kaibigan isang lola niya dito, kababata. Hapon na nang makarating sila. Nasa may liblib bandang bahay pero napakarami umanong mga tao. Gawa ng malapit ito sa tabuan. Yun bang maraming mga paninda na kung ano-ano na lang. May sugalan pa nga eh. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya itong babaeng aswang na nakatayo lang at nakatitig sa isang banda. Mula sa bahay na pinagpepiestahan nila, mga nasa 40 metros lang. Nakilala niya hindi sa mukha, kundi ang suot nito na siyang suot din noon ng may kinaing bata. Minamatyagan niyang maigi. May takot man pero tingin niya, hindi siya napansin buhat ng maraming tao. Ilang mga sandali ay lumipat daw ang babaeng ito sa isang tindahan. Yun bang tindahan ng cotton candy?
Bumili yon tapos ibinigay sa isang bata. Batang gumagala-gala na animoy, hindi yun nabantayan ng pamilya gawa ng abala talaga. Nasa 6 na taong gulang ang edad ng batang yon. Iminigay ang nabili tapos hinawakan ng kamay at hinila. Nanlaki ang mga mata ni Dulumin. Gusto niyang sumigaw pero para saan? Para mabulabog. Tapos yung balik nito malamang siya yung pag-iinitan ng aswang eh. Pero tila ba hindi kinaya ni Dulumin. Nagkusa siyang sinundan ito. Sa isip-isip niya ay baka mailigtas niya pa ito. Bahala na umano. Ang unang opsyon niya ay yung sundan ito. At ang ikalawa kapag hindi napigilan ay tirang bahala na lamang umano. Ibubunyag niya na ang babae. Ang problema nga lang ay hindi niya kilala ito. Hanggang sa mukha lang ito. Tapos napakabilis pa. Nagdasal na lamang siya ng paggabay ng Panginoon. Basta, wala na sa matinong kaisipan si Dulumin. Sinundan niya ng sinundan. Itong bata umano ay ang saya sa pa. Hanggang sa patungo raw ito sa mingaw. Mingaw yung walang katao-tao. Tinawag niyang babae. Sinitsitan tapos, "Psst, ate, oy, anong gagawin mo dyan? Huwag namang ate, maawa ka." Nakatitig ng masama sa kanyang babae. Nga pala, pangalanan natin itong Herian. Lumapit ito sa kanya. Pagkatapos nun, iniwan ang bata doon sa unahan. Ang lupit talaga ng batang ito. Ano bang klaseng abilidad meron ka? Ang lakas ng pakiramdam mo at ang talas ng paningin. Huwag kang makialam. Naalala mo pa ba? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Pasalamat ka hindi kita sinaktan. Umuwi ka na. Umiinit ang ulo ko sa'yo. Medyo makunat na yung laman mo. Pero tingin ko ikaw na yung isusunod ko. Kaya tigilan mo na ako kung ayaw mo mangyari yon. Bata! Bata, takbo na! Umuwi ka! Aswang to! Kakainin ka dito! Sambit ni Dulumin. Hindi kumilos ang bata kung kaya naman mabilis siyang tumakbo at tinila ito. Hawak niya na yon. Nagbanta siya sa aswang. Sabi niya kapag may ginawang masama ito ngayon, magsisisigaw siya at maririnig ito ng mga tao. Tinitigan daw siya ng masama ni Herian. Dinuro ng kamay. Si Dulumin naman ay dinala na ang bata pabalik doon sa maraming tao. Pero habang nangyayari ito, para bang nagluluksa na ang kanyang kalooban. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa kanya. Balisang-balisa siya nang makabalik na doon sa bahay ng kaibigan ng kanyang lola. Hindi napapanatag. Sinasabi sa sarili na bukas o hindi kaya sa susunod na araw, patay na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may tumawag sa kanya. Pagkalingon niya dito, si Manang Ine. At alam niyo ba kung anong sinabi? Nakita mo ano? Dama ko. May marka kita. Alam mo ba ang totoong sadya ng lola mo kaya napupunta dito? Yang aswang na yan. Inutusan ko siya na dalhin ka dito. Dahil may kakaiba sa iyo. Nakikita mo ang hindi nakikita ng ibang tao. Taga rito ang namatay kamakailan lang. May lumapit sa akin na pamilya, taga doon sa unahan. Nilalagnat ang anak nila. Tapos sa tuwing gabi bumabangon. Inaaswang ang batang iyon. Natulungan ko pero ang aswang ay hindi tumitigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Babalik at babalik yon at ito ang napili kong araw kasi abala ang mga tao. Ito ang araw na may pagkakataong ang aswang. Nakita mo siya. Nakita din ito ng batang natulungan ko. Namarkahan ko din iyon. Sa ngayon, nasaan siya banda? Magsabi ka sa akin ng totoo ha? Napatulala si Dulumin. Naguguluhan. Kinikilabutan.
Walang ano-anong sinabi niyang nakita niya at kamuntikan ng madali ang bata. Na mabuti na lamang at nasundan niya. Ang problema nga lang ay siya na ang punteriya nito sa susunod. Ano? Natulungan mo yung bata? Nakita mo na dinukot? Saan banda? Hanggang sa pakiramdam lang kasi ang marka ko eh. Hindi pumapasok yung pangitain ko. Doon po sa maraming tao. Gumagala lang yung bata tapos bumili ng pagkain yung babae. Binigyan po tong bata tapos sinila po palayo. Manang ini, tulungan niyo po ako. Tama po kayo. May bati po ako ng aswang kasi nga yung nawawalang bata, nakita ko kung saan kinain. Doon lang po sa ilog ng Kaliling, sa bukid banda. Nakita ko ng aswang. Nasundan ako. Mabuti na lang po hindi ako pinatay pero pinagbantaan po ako na kapag nagsumbong, ako daw po yung papatay niya. Naguguluhan ako manang ini. Bakit po ba sinasabi niyang ako lang yung nakakakita sa kanya? Kahit kayo po, bakit po? Ano pong meron sa akin? Kuleret, nakita mo pala yung pagpaslang sa bata. Ay nako, biyaya yung abilidad mo para sa isang katulad ko. Pero kamalasan yan para sa isang tao na kung sa paniniwala. Dibino ka, pero wag mo nang pasukin yung pagiging katulad ko. Mahirap ang gawaing ito. Responsibilidad mo ang kapwa mo. Hasya, ngayon ikaw na yung punteriya noon. Magiging mahirap to dong dulumin. Pero kapag nakipagtulungan ka maaari kitang maisalba. Panatilihin mo lang na kunwari wala kang alam. Lalapit yon. Ako na ang bahala at ang asawa ko. Basta't huwag ka nang gumala mula ng araw na ito, ha? Tinawag ni Manang Ini si Lola. Kinausap niya. Nagpaliwanag sa kung anong nangyari. Nabahala ng gusto ang Lola. Bakit niya daw kinubli? Dapat ay sinasabi niya kasi nga hindi biro ang isang aswang. Wika naman ito, pinagbantaan siya eh. Pati yung Lola niya idadamay. Sa tingin mo ba'y matatakot ako, Apo? Hindi. Tara na't umuwi na tayo. Ine, pupuntahan mo pa ba ang bahay ng batang sinasabi mong inaswang? Nako, pupuntahan ko talaga. Papaalisin ko yung pamilya. Umuwi na kayo, magagabi na. Sige na, susunod na lang ako doon. Umuwi kagad sila. Sa mga sandaling ito ay medyo gumaan ang pakiramdam ni Dolomen. Medyo lang kumbaga naibsan ng katiting kasi nga may kasangga na umano siya. Kahit pa man sa tingin niya ay delikado pa rin pero may pag-asa. Nagpasalamat siya na dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin kanina. Kung nagkataong nagkamali si Dolomen ng definisyon o desisyon, patay ang batang yon. Namamangha din siya kasi nga kung nagkukubli siya noon ay may palihim na plano na ginagawa pala si Manang Ini. Bunsod ito ng laging bumabagabag sa kanya. Na yun na nga, at nakakakita siya ng hindi nakikita ng iba. Nang makarating sa Kaliling ay gabi na. Nagmungkahi ang lola at titay na walang pagtitinda ang mangyayari sa loob ng mga araw na hindi pa napapatay ang aswang. Magtitiis sila sa pagtatago sa maliit nilang bahay. Isang oras ang nakalipas ay dumating si Manang Ini. Kasama nito ang asawang si Mang Diego. Mag-asawang albularyo ang mga ito. Ang sabi ni Mang Diego ay kumalma lamang daw. Huwag magpadala sa takot. Mararamdaman kasi umano ng nilalang ang takot. Nalalaman daw nito ang lahat. Ang dapat gawin ay kung ano daw ang nakagawian na parang normal lang. Si Lola naman sabi nakapagdesisyon na ititigil mo na yung pagtitinda. Wag. Para magtago. Mas mahirap kapag ganyan. Magtinda kayo. Wag lang lalabas. Nandyan lang kami sa tabi-tabi. Mapaaraw man o gabi. Tama ang asawa ko, titay. Kasi nga, magkokumpiyansa ang aswang na lumapit. Magmamasid yan sa araw. Sa gabi ang pagkilos niyan. Sa gabi pa may mga mangyayaring hindi maganda. Hindi naman ako takot. Umiiwas lamang ako. Pwede ngang makipagpatayin sa kanya kapag nakita ko na eh. Ang inaalala ko itong apo ko. O siya, sige, magtitinda kami. Bukas, apo, magtitinda tayo ha.
Isda lang ang ititinda natin. Huwag mga gulay. Ngayon ba, ine? Tingin mo dadating ang aswang? Tanong ng Lola Titay. Tugon noon ay posible. Pero naroroon naman umano sila. Paglalaanan nila ng mahabang oras para lang mapatay ang aswang. Taga Salvador umano ang nilalang. Naniniwala siya na bumaba ito ng silay dahil may nawawala daw doon na lang ng mga bata. Tinugis siguro kaya lumipat ng lumipat. Wala na itong permanenteng tirahan na nasa gubat lamang ito na mamalagi. Malamang ay nagpapanggap na dayo tapos nakikisilong daw sa mga bahay o hindi naman kaya ay may mga kaanak na matitirahan. Nang gabing ito ay nakabantay ang mag-asawa. Nasa tulay sila banda. Nakatayo. Sa kabila ng lahat ay walang nangyari pero may nakabantay pa rin. Anak naman na lalaki ng mga albularyo. Dito nila napag-alaman na isang pamilya pala ng mga albularyo ang nasa panig ni Manang Ini. Nagtinda sila. Panay tingin nila sa napapadaang mga tao. Itong si Dulomin, nasa may bungad talaga ng bintana. Ang kabilang parte ng kalsada ay may masukal. Meron din umanong kabayan. Hanggang sa pagsapit ng hapon ay ganoon na lamang ang pagkagulat nitong si Dulomin. Dahil may bumili umanong isda. Walang iba kundi yung babaeng aswang. Kinakalabit nito ang lola. Mahinang sinabi na yun na daw ang babae. Walang ano-anong kumuha daw ng itak itong si Lola Tetay. Itinutok sa babae at sinabing kapag may ginawa sa kanyang apo, magkakamatayan daw sila. Anong nangyari po? Huwag naman ganyan, Manang. Bumibili lang ako. Nakakaloko naman po kayo. Umalis ang babae. Sigurado ka ba na yun ang aswang? Baka hindi Siguradong sigurado ako, Lola. Kahit yung amoy niya naaamoy ko. Yun ang aswang. Pupuntahan ko yung anak nila Manang Ini. Sandali, ako na lang. Ano pa nga ba? Mabilis na lumabas ng tindahan ng matanda. Tinawag niya ang anak ni Manang Ini. Pangalanan natin itong Jessie. Kagad naman itong lumapit tapos tinuro ang babaeng naglalakad palayo. Sabi pa ni Lola Tetay, yun na daw ang aswang. Walang ano-ano'y sinundan yun ni Jessie pero ilang sandali ay bumalik daw ito. Ang sabi ay hindi naman daw. Matanda kasi ang pinapasundan ni Lola Tetay. Dalagang babae po yun. Yun po yung aswang. Nahiya ako kasi nga sinundan ko pa sa likuan tapos tatagain ko sana ng itak pero nang humarap matandang babae naman. Hindi ko ramdam na aswang sabi ni Jessie. Pagsapit ng takip silim ay dumating na si Manang Ini. Papalitan na si Jessie sa pagbabantay. Mamaya pa daw ng madaling araw ang asawa niya. Kumbaga, salitan silang tatlo. Sinabi nila ang pangyayari kanina. Na yun na nga't nakita ang aswang. Ultimong si Lola Titay ay sinalaysay na dalaga umano yung bumili ng isda. Papanong naging matanda umano? Ayon kay Manang Ini, bakalin lang lamang yon. Nagmarka ang aswang doon. Tingin ko'y hindi Hindi din lang yung nakita ko at ng apo ko kasi nga tinawag akong Manang. Tapos naging matanda. Bakit ako tatawaging Manang kung matanda pa yun, di ba? Oo nga no. May punto ka, Titay. Siguro yun na ang dalaga kaso nga lang nakapaghanda. Naitago ng husto nito ang sarili kaya hindi naramdaman ng anak ko na aswang. At nang nakalayo na ay nagpanggap na matanda yon. Sabi ko na nga ba, alam ng aswang ang nangyayari dito. Kaya't gumagawa din ito ng paraan na napakaingat. Hayaan nyo, dito na ako mismo magbabantay. Jessie, albularyo ka naman. Dapat nagsangbit ka ng pangbasag. Ginawa mo ba yon? Hindi na Nakalimutan ko. Pasensya na po. Inaantok lang po kasi ako kanina. Ay nako. O sige na't umuwi ka na. Magpahinga ka. Ang tatay mo ay puntahan mo doon sa uma niya. Ikaw na yung magligpit sa mga hayupan. Umuwi si Jessie.
Ang bahay nila ay malapit sa dagat pero may umaatayupan sila. Kinagabihan, ito na. Ito na yung yugtong may nangyari talagang panghahamak ng aswang. Malalim na ang gabi at natutulog na yung binata noon. Habang kasalukuyan namang naguhugas ng pinggan noon si Lola Titay. Hindi kasi ito makatulog. Bigla na lang umanong lumabas ng bahay si Dulumin. Akala pa ng matanda ay iihi lamang sa gilid ng banyo. Pero dumiretso daw yun sa kakahuyan sa may madilim pang parte. Sinundan niya. Tinapik at nalaman niyang nakapikit ang mga mata. Hinila ang kamay at sinampal ang mukha nun. Dumilat ang mga mata nito pero hanggang doon lang. Walang diwa si Dulumin. Nagsisisigaw daw noon si Lola Titay. Tinatawag si Manang Ine. Hanggang sa may humablot dito kay Dulumin at bigla na lamang naglaho. Gulat na gulat umano si Lola Titay. Dumating naman si Manang Ine at sinabi ni Lola Titay na may dumukot daw kay Dulumin. Nagmumura si Manang Ine. Kagad tinungo ang liblib. Hanggang sa makarating umano sa may bandang ilog. Samantalang itong si Dulumin ay nagkaulirat pero sa mga sandaling ito, kinakaladkad siya ng nilalang. Hindi magkamayaw sa kakasigaw si Dulumin. Humihingi ng tulong. Sa gilid siya ng ilog kinakaladkad at patungo yun sa sobrang liblib. Kumbaga, patungo ito sa kung saan niya natagpuan ang aswang na kumain ng bata. Hanggang sa huminto umano ang nilalang at inangat si Dulumin na para lang laruan. Nakakatakot ang mukha nito. Ang laki ng bibig. Ang bunganga nito ay mamasa-masa. Ano bang sabi ko sa iyo? Binantaan kita. Humahanga ako sa iyo dahil may abilidad ka. Bagay lang na dapat ay pagkaingatan mo. Pero masyado kang nakikialam. Akala niyo ba hindi ko alam na umaaligid ang pamilya ng albularyo? Akala niyo ba na natitinag ako sa ganyan? Sanay na ako. Dati pa akong tinutugis at para sa akin, laro na lang ang lahat. Anong gagawin mo sa akin? Maawa ka, awa. Huwag mo akong patayin. Binitbit siya ng nilalang sa balikat na kahawak ito. Sumasayad ang kanyang mga paa sa lupa. Pero hindi siya makapanlaban. Kasi kapag gumagalaw si Dulumin, hinihigpitan umano ang pagkakahawak ng nilalang sa balikat niya. Baon na baon ang kuko. Naglalakad lamang ang nilalang. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin, basta't wala siyang ibang ginawa kung hindi ang mag-iiyak nun. Humahangos ang nilalang. Amoy niya ang napakabawong hininga nito. Napakalakas. Patpatin pero sobrang lakas umano nun. Paulit-ulit niyang sinasabi na maawa ito sa kanya. Hindi niya naman ginustong mamasdan ng aswang. Naawa daw siya doon sa bata kaya niya tinulungan. Pero sa kabila ng lahat ay nagpatuloy lamang sa paglalakad ng nilalang. Hanggang sa napanawan ng diwa si Dulumin. Hinimatay ito sa sobrang sakit sa kanyang balikat. Nagising na lamang daw siya noon nang ihampas siya sa isang puno ng saging. Nakabalik sa malay pero lupaypay ang katawan at hindi nakabangon. Nakataob daw siya noon. Tinapakan ng kanyang batok. Hinawakan ng maigpit ang kanyang ulo na para ba'y bubunutin ito. Wala na. Wala na siyang ibang naiisip kung hindi ang kamatayan. Hinila ang kanyang ulo. Damang-dama niya ang sobrang sakit. Napasigaw pa ang bata. Hanggang sa binitawan na lamang daw siya bigla nitong si Heryang. Tapos ay dumapa ang nilalang sa lupa. Nakikita niya yon kahit na padilim. May aninag kahit papano. Kasunod nun yung pag-atungal ng nilalang na parabang galit na hayop. Tapos bigla itong lumundag at naglaho. Ilang sandali ay narinig ni Dulumin ang boses ng Mang Diego. May nakikita siyang liwanag sa unahan. May nag-uusap at alam niyang paparating ang mga ito. Sumigaw si Dulumin ng tulong. Nasipatan ng bata. Kaagad inalalayan.
Si Mang Diego, Manang Ini, Lola Tetay at Jessie ang nakita niya. Umiyak ang kanyang lola. Sinita naman yun ni Manang Ini at wag daw mag-ingay. Nakikiramdam si Manang Ini. Yung lugar na iyon, yun na umano ang tambayan ng aswang. Hindi na detalyado para kay Dulume ang mga puntong ito kasi nga hindi siya nakakagalaw ng maayos. Para bang may bali sa balikat niya. Ang humahawak sa kanya si Jessie. Mahina pa nga umanong bumulong ito at kinamusta si Dulume. Nasundan ng nilalang. Yun ay dahil kay Dulume. Markado kasi si Dulume ng nanay niya pero hanggang pagtangulang si Dulume. Hindi ito kumibo. Hanggang sa dinala daw siya sa isang banda. Inilapag sa lupa na may masasandalan. Si Lola Titay ay paika-ika pa itong tumabi at parabang mababaliw sa kakaiyak. Akala niya patay na yung apo niya. Niyakap niya ito. Ang pamilyang albularyo ay pinasok ng kakahuyan. Sabi daw kasi ng Mang Diego ay nasa loob ng kakahuyan ng tirahan nito. Mag-antay na lamang daw sila doon. Madaling araw, bumalik na si Jessie. Sinabing mauuna na daw silang umuwi. Si Jessie na ang bubuhat kay Dulume. Nagtanong naman si Lola Tetay kung ano nang nangyari. Ang sabi ni Jessie ay natagpuan ang pinamamahayan ng aswang. Bahay daw ito na tila ba inabandona. Iyon ang pinaka-importante kapag tumugis umano ng nilalang. Ang kung saan ito nakatira. Gawa ng doon yun kumukuha ng lakas. Doon nagsasagawa ng ritual. At doon nakalagay ang mga tanga nito. Pinasok ni tatay. Susunod sana ako kaso hinila naman ako ni Nanay Ini. Basta yung narinig ko lang umuungol yung aswang eh. Malamang pinagtataga ng tatay yun. Tiyak na siguradong mapapatay yun kaya sinabi ng nanay na mauna na raw ako. Ihatid ko daw si Dulume. Tara naman ang titay. Malalaman naman natin yan bukas eh. Teka, kaya niyo po bang maglakad? Parang nahihirapan din kayo. Sa totoo ay hindi ako makapaniwala na makakarating ako sa napakalayo na naglalakad ng iho. Matanda na ako. Siguro dahil sa pagnanais na makita pa yung apo ko. Tara na't umuwi na tayo. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko ito. Apo, uuwi na tayo. Ligtas ka na. Matulog ka na lang din sa balikat ng Kuya Jessie mo. Ay dong, idiretso na lang natin siya sa kabangkalan. Kailangan ata ng doktor niyan, di ba? Parang napilay. Hilutin lang po ito ng tatay ko. Kapag hindi nala sa hilot, ipapadoktor natin. Ang importante, ligtas siya. Pero kamuntikan na no kung hindi pa naabutan. Nakauwi daw sila. Umaga nang dumating ang mag-asawang albularyo. Patay na umanong aswang. Sinunog pa nila ang bahay. Maliit lang naman umano ang bahay na yon. Ginamot, hinilot at pinagpahinga si Dulume. Nakakapagsalita na ito sa mga sandaling yon. Pero habang nagsasalita ay dumadaing gawa ng masakit pa ang kanyang katawan. Wala naman na umanong ibang mga abiso pang pamilya ng albularyo. Maliban na lamang sa kapag nilagnat daw si Dulume. Dalhin lamang ito sa ospital. At baka may pinsala sa loob ng katawan. Base sa paghilot ni Mang Diego, lisa lang naman daw at walang bali. Pero malay niya kung may pinsalang lamang loob. Lalo't inihampas pala sa puno ng saging ito. Hindi naman nilagnat ang bata kaya hindi na dinala sa ospital. Pero may duyan ng kanyang kamay. May sling na siyang pumoprotekta sa pilay. Ayon pa sa kwento, iilan lamang ang nakasaksi sa pangyayaring yon. Ito lang yung mga nabulabog ng nagsisigaw na si Lola Titay. Mga kapitbahay. Tapos nalaman ng totoong dahilan kinabukasan. Hindi biro ang pinagdaanan ni Dulume. Kung ang iba'y nasilayan lamang ang aswang, si Dulume ay naging biktima. At kamuntikan pang mamatay.